Dito sa Dagupan, Pangasinan na itala ang pinakamataas na heat index na 51.7 degrees Celsius. Para maipakita natin sa publiko kung gaano ba talaga kainit dito, susubukin nating lutuin ang itlog na ito dito sa yero na inilatag natin dito. At oorasan natin ito kung gaano katagal maluluto ang itlog. Basagin natin. Pagkalipas ng mahigit 20 minuto, kung mapapansin nyo, dito sa bahaging ito, makikita ninyo, luto na siya, may puti na siya. Dito naman, tuyong-tuyo na yung itlog na nilagay natin kanina. Ngayong araw ay 37 degrees Celsius lang ang temperatura dito sa Dagupan, Pangasinan. Mas mababa sa pinakamataas na heat index na naitala noong isang araw na 51.7 degrees Celsius. Pero para sa mga residente, hindi nagbabago ang init ng kanilang nararamdaman. Ang mga magkakapitbahay sa ilalim ng mga halamanan nagpapalamig. Hindi raw kasi sila makatagal sa loob ng kanilang bahay, lalo na sa katanghaliang tapat. Mas positive dito may hangin. Eritipan, ang binubuga yung man, may init na masyado. Ngayon naman subukan natin kung gaano nga ba kainit dito sa Cavite City sa pamamagitan nitong tubig na ating ibubuhos sa simento. Kung mapapansin natin ay umabot lang sa halos 10 minuto ay natuyo na ang tubig na ating ibinuhos sa simento. Tanda lang na talagang mainit dito sa lugar. Naitala ang 42.7 degrees Celsius heat index sa Sangley Point, Cavite City nitong Martes. Maging sa mga kalsada, kita ang heat wave o ang matinding init. Ang mga residente nakapayong, ang ilan pa nagpapalamig sa parte na may lilim. Tatrabaho, ito, sunog na katawan ko sa init. Inom lang ako ng tubig para hindi ako atakihin. Ito ang Pasay City, kasama ito sa mga lugar na nakararanas ng mataas na heat index ayon sa Pag-asa. Kaya alamin natin kung ano ang ginagawa ng mga residente tuwing nakararanas sila ng sobrang init. 42.5 degrees Celsius ang naitalang heat index dito kahapon. Mapanganib ito ayon sa Pag-asa, kaya hindi dapat baliwalain. Sa katunayan, isa sa mga nakausap namin na residente dito, nagkaroon na ng sakit sa balat. 2 beses na po ako nagkapigsa. Una po dito sa noo, tapos pangalawa po dito. Dala ng init ng araw. Sobrang init. 5 araw ko na po iniinda yung sakit. Ang ilang mga residente, kanya-kanya na ring diskarte para makaramdam ng kaunting ginhawa sa gitna ng mainit na panahon. Kaya ang mag-amang ito, nakababad na lang sa tubig para presko. Si tatay naman, simple lang, nagpapalamig sa ilalim ng puno habang kumakain ng ice candy. Pinipilahan din ng mga residenteng init na init ang nagtitinda ng buko juice. At mapabata man o matanda, bentang-benta ang ice cream ni Mamang Sorbetero. At syempre, hindi mawawala ang all-time favorite ng mga Pinoy, halo-halo. Ito, nakaubad, kumakain ng halo-halo para iwas heat stroke. Kasi sa sobrang init ng panahon ngayon, kailangan namin ng minom ng malalamig. Mapatag-init man o tag-araw, kayang sumabay ng mga Pinoy. Pero lagi ng paalala ng mga eksperto, huwag kalilimutang pangalagaan ang ating kalusugan. Mula dito sa Pasay City, ako si Nestor Torres. Mula dito sa Cavite City, ako si Benedict Samson. At mula dito sa Dagupan, Pangasinan, ako si Brian Lacanlale para sa UNTV News and Rescue.